Sa ikalabing isang araw ng impeachment trial ngayong araw, nakatakdang ipasubpina ng prosekusyon ang ilang tauhan ng Korte Suprema para tumistigo kaugnay ng third article of impeachment na sisimulang talakayin sa susunod na linggo. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, kung masusunod nga yung kagustuhan ng prosecution, ito ng huling araw dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona para talakayin ang Article 2 bago mag-move on sa Article 3 sa susunod na linggo. Kahapon sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sumalang bilang mga testigo sina SEC Director Benito Cataran at Nerissa Josef ng kumpanyang Community Innovations Inc. o CII. Pakay ng prosekusyon na patunayan kahapon sa testimonya ni Cataran na hindi totoong umutang si Chief Justice Corona ng 11 million pesos sa kumpanyang Basa Guidote Enterprises Incorporated na pagmamay-ari umano ng pamilya ng kanyang asawang si Cristina. Ayon kay Cataran, na-revoke na raw ang Certificate of Registration ng kumpanya noong Mayo ng 2003. Dahil raw dito, iginit ng prosekusyong hindi maaring nagmula sa nasabing kumpanya ang perang inutang umano ni Corona na gamit din umano sa pagbili ng mga lupa at ari-arian na nakalista sa kanyang salin. Kinwestiyon ng ilang senador judges ang argumentong gamit ng prosekusyon dahil hindi naman daw nangangahulugan na kahit wala ng Certificate of Registration sa SEC ang isang kumpanya ay wala na itong assets o perang pwedeng ipautang. Isinalang naman si Nerissa Josef ng CII para patunayang pagmamay-ari nga ng mga Corona ang isang condo unit sa The Column sa lungsod ng Makati. Bagamat may sulat umano ang CII kay Cristina Corona na nagsasabing deemed delivered and accepted ang condo unit, wala raw formal na pagtanggap dito ang may bahay ng Chief Justice. Rafi, ngayong hapon sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inaasahang maaring matalakay yung nakabimbing subpoena request nitong prosecution laban nga dito sa PS Bank President o kinatawan ng PS Bank President na pinapatawag nila kaugnay na lang sa sinasabing mga bank accounts nitong ni Chief Justice Corona na nandun daw sa loob ng nasabing kumpanya na siya namang kini-question ng defense panel o ng defense team dahil hindi raw ito legal. Kabilang na rin dito sa mga subpoena rin, kaugnay na rin sa usaping subpoena, may mga subpoena rin nakasalang o nasubmit ng prosecution kaugnay naman dito sa tatalakayin o inaasang pagtalakay sa Article 3 sa susunod na linggo. Kabilang sa mga napasubpoena o ni-request ng prosecution na isubpoena yung Chief of Staff ng Korte Suprema, Chief of Staff or yung Chief Justice Staff Head na si Attorney Gorgonio Ilarmo, si Ms. Michelle Mangabat, isang Special Disbursing Officer ng Supreme Court at iba pang mga court employees ng Korte Suprema at ilang kinatawan ng isang department store at isang kilalang hotel na siyang magpapatunay ng authenticity nitong mga resibo na sinasabing ang galing dito sa mag-asawang Corona. Pati na rin kabilang na rin sa mga pinapatawag yung kinatawan ng COA. Kaugnay nga ito sa Article 3 na sisimulan ng tatalakayin sa susunod na linggo. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston.